Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa warranty card. Ito po ang katanungan. Bumili ako ng mobile phone sa tindahan. Makalipas ang isang linggo, ayaw nang gumana ng speaker nito, kaya ibinalat ko ito sa nasabing tindahan. Noong ako ay bumalik, dinala ko ang telepono, resibo at warranty card. Agad nila itong siniyasat at napatunayang hindi talaga gumagana ang speaker. Ayaw palitan ng retailer na siya ring naming official distributor ng depektibong telepono. Dahil sa nakalagay sa warranty card na kailangan munang i-verifika sa manufacturer ang pagpapalit ng unit, ito ay mararapat na maimbestigahan ng manufacturer bago mapalitan. Tama po ba ito? Sa iyong kalaman, ang batas na nakasaklaw patungkol sa inyong katanungan ay ang Republic Act 7394 o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines. Nakasaad sa Artikulo 68 ng nasabing batas ang mga sumusunod. In Article 68, Additional Provision on Warranties, Enforcement of Warranty or Guarantee. The warranty rights can be enforced by presenting of a claim to this end. The purchaser needs only to present to the immediate seller either the warranty card or the official receipt along with the product to be serviced or returned to the immediate seller. No other documentary requirements shall be demanded from the purchaser. If the immediate seller is the manufacturer or the factory or showroom, the warranty shall immediately be honored. If the product was purchased from the distributor shall likewise immediately honor the warranty in the service of the retailer. Other than the distributor, the former shall take responsibility without cost to the buyer or presenting the warranty claim to the distributor in the consumer's behalf. Contrary to the stipulation, null and void, all covenant, stipulation, or agreement contrary to the provision of this article shall be without legal effects. Binigyan diin, ayon sa batas, ang pamimili o nakabili ng depektibong produkto ay dapat ipakita ang warranty card o ang mga resibo kasama ang produkto na nais palitan sa tindahan kung saan siya nakabili o kumuha nito. Kung ang produkto ay binili mula sa distributor, ang warranty ay mararapat agad kilalanin ito. Anumang kasunduan ay taliwas sa itinakda ng batas ay walang basihan at walang bisa. Sa makatuwid, sa bagamat nakasaad sa warranty card na kailangan verifikahin muna ng manufacturer bago palitan ng depektibong produkto, ang nasabing probisyon ay walang bisa. At nakasaad sa Republic Act 7394 na mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines, na dapat agad-agaran, palitan, ubusisiin ang iyong produktong depektibo na nabili sa kanila. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko nito. Pwede pong magbago ang opinyon kung may ibang impormasyon na maibibigay.
Mas mainam po na sumangguni ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po, pwede ninyong ilahad ng detalyado at buo ang inyong suliranin para mapag-aralan ko po ito at matugunan kayo ng malaliman at maayos na pamamaraan para lutasin ang inyong mga suliranin. O kaya, pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito o kaya doon sa latest video na aking gagawin. At doon, ako ay kukuha ng mga tanong para sagutin para sa susunod na mga episode ko. Muli, libre po ito at maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa hatian ng mana ng isang half-brother at isang full-blooded child. Ito po ang katanungan. Namatay ang aking tiyahin na kapatid ng nanay ko nang walang asawa, anak o mga nabubuhay pang magulang. Ang tani lamang naiwan niya ay ang kanyang mga kapatid. Gayunman, hindi lahat ng kapatid niya ay mula sa kaparehong nanay. Namatay kasi ang lola ko at nakapangasawa muli ni lolo. Dahil dito, ang aking nanay lamang ang may tuturing na full-blood sister ng aking yumaong tiyahin, habang ang iba kong mga tiyahin at tiyohin ay masasabing half-blood lang na kapatid. Malaking tulong sa namumuong sigalot ng pamilya namin kung maliliwanagan kami sa tamang hatian ng magkakapatid sa mga nawaiwang ari-arian ng tiyahin ko. Sa palagay ko kasi, bilang full-blood na kapatid, ang nanay ko ay dapat magkaroon ng mas malaki man lang na mana kumpara sa mga half-blood na kapatid nito. Bagamat ganito ang aking pananaw, taliwas at pantay-pantay naman ang hatian ang ginigiit ng ipapanami niyang mga kapatid. Ang sagot sa iyong katanungan matatagpuan sa Republic Act No. 386 o mas kilala sa tawag na Civil Code of the Philippines. Bilang panimula, nararapat muna nating isaad kung ano ang legal na definisyon ng isang half-blood at full-blood na relasyon. Kaugnay dito, ang Article 967 ng Republic Act No.
386 ay malinaw na isinasaad ang mga sumusunod. Sa Article 967, full blood relationship is that existing between person who have the same father and the same mother. Half-blood person is that existing between person who have the same father but not the same mother, or the same mother but not the same father. Matapos nang nating ilahad ang definisyon ng half-blood at full-blood na relasyon, atin naman sagutin ang tanong tungkol sa hatian sa mana ng magkakapatid na may half-blood at full-blood na relasyon. Sa Article 1006, should brother and sister of the full-blood survive together with brother and sister of the half-blood, the former shall be entitled to the share of double of the latter. Sa makatuwid, base sa nabanggit na profesyon ng batas, ang iyong ina bilang isang full-blood na kapatid ng iyong yumaong tiyahin ay may bahaging katumbas ng doble ng matatanggap ng bahagi ng iyong mga half-blood na kapatid. Dahil dito, hindi wasto ang pahayag ng iyong tiyahin at tiyuhin na dapat ay pantay-pantay lamang ang kanilang hatian sapagkat ito ay walang basihan sa batas. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko nito. Pwede pong magbago ang opinyon kung may ibang impormasyon na maibibigay. Mas mainam po na sumangguni ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po, pwede ninyong ilahad ng detalyado at buo ang inyong suliranin para mapag-aralan ko po ito at matugunan kayo ng malaliman at maayos na pamamaraan para lutasin ang inyong mga suliranin. O kaya, pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito o kaya doon sa latest video na aking gagawin. At doon, ako ay kukuha ng mga tanong para sagutin para sa susunod na mga episode ko. Muli, libre po ito at maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat.
Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga karapatan ng mga naggagarantor sa mga nangungutang. Ito po ang katanungan. Ang guarantor ay isang tao na nangakong sasagot sa pagbabayad ng pagkakautang ng ibang tao sa sandaling ang nangutang ay hindi makapagbayad. Sa ibang panig ng kasunduan ng panggagarantiya ay ang mga sumusunod na karapatan ng guarantor na nakapaloob sa Civil Code of the Philippines. Number 1, ang guarantor ay hindi maaaring singilin ng higit sa halaga ng prinsipal na pagkakautang ng kanyang ginarantorahan. Maaari siyang magbayad ng mas mababa sa prinsipal na pagkakautang, subalit hindi ng mas mataas kaysa rito. Number 2, may karapatan siyang hilingin na ang kontrata sa kanyang pagpapagarantiya sa pagkakautang ay mailagay sa kasulatan. Ang paggagarantiya ng utang ay hindi palagay o akala lamang. Dapat ito ay hayagang sinasabi at hindi dapat nalalagpas sa stipulation na pinagkasunduan ng mga partido sa kontrata. Pangatlo, karapatang hindi piliin magbayad ng utang ng ginarantiyahan hanggat hindi nauubos ang mga ari-arian ng taong umutang, benefit of execution, at hanggang hindi na isasagawa ang lahat ng legal na remedyo laban sa prinsipal na nagkautang maliban lamang sa mga sumusunod na sitwasyon. Letter A, tinalikdan ng guarantor ang benepisyong ito. B, kung napagkasunduan na ang guarantor ay ang magbabayad ng utang kasama ang prinsipal ng umutang. Letter C, kapag ang prinsipal na umutang ay wala nang natitirang anumang pag-aari o ari-arian. Letter D, kapag ang guarantor ay tumakas o hindi makasuhan sa Pilipinas maliban lamang kung nag-iwan siya ng marerepresenta o magre-represent sa kanya. Letter A, kapag sa palagay ng nagpautang na ang ari-arian ay ng prinsipal ay ng umutang ay hindi sapat upang mabayaran ng utang. At sa number 4, karapatang maabisuhan ng nagpautang sa anuman aksyon na isinampal laban sa prinsipal na umutang. Anumang kompromiso na ipinagkasunduan ng prinsipal na nangutang at nagpautang ay maaaring gamitin para sa benepisyo ng guarantor at hindi ng ikakahamak nito. Kapag ang guarantor ang nagbayad ng pagkakautang, ang nasabing guarantor ay may karapatang mabayaran ng prinsipal ng nangutang ng buong halaga ng binayaran niya kasama ang interes, danyos para sa mga perwisyong natamo ng dahil sa kanyang pagiging guarantor at sa iba pang nagastos pagkatapos niyang ipaalam sa prinsipal na nangutang na kailangan na niyang bayaran ang kanyang pagkakautang dahil sinisingil na siya ng nagpautang. Number 7, ang guarantor na siyang nagbabayad ng pagkakautang ay may karapatang gamitin ang lahat ng karapatang mayroon sa nagpautang laban sa prinsipal na umutang upang kanyang mabawi ang halaga ng binayaran kasama lahat ng interes. Number 8, karapatang hilingin sa prinsipal na nagngutang na siya ay palayain na sa pagiging guarantor o humingi ng seguridad para protektahan niya ang sarili sa anumang aksyon gagawin ng nagpautang laban sa kanya
dulot ng pagiging garantor. Number 9, kapag ang nagpautang ay voluntaryong tumanggap ng ari-arian o anumang bagay bilang kabayaran ng prinsipal na pagkakautang kahit mawala ang mga ito sa kanya, ang garantor ay may karapatang mapalaya bilang garantor. Number 10, kapag mayroong dalawa o mas maraming garantor para sa parehong pagkakautang at ang isa sa kanila ay nakapagbayad at may karapatan ng nasabing garantor para singilin ang halaga ng utang na binayaran sa kanya ng mga kapwa garantor niya ayon sa parte ng utang na ginarantiyahan ng bawat isa. Subalit ito ay maaaring gamitin lamang kapag ang pagbabayad ng utang ay ginawa ng dahil sa mayroong legal na paniningil o dumaan ito sa husgado o ang prinsipal na umutang ay wala na talagang pambayad kapag ang isa sa mga nasabing garantor ay pinalaya ng pagpapautang at nagpautang ng walang pagsang-ayon ang ibang panggarantor, ang mga nasabing garantor ay mapapalaya rin. Ang obligasyon bilang garantor ay napapawalang saysay tulad ng paraan ng pagpapawalang bisa ng isang obligasyon. Malinaw po sa mga nakasaad na ang isang naggagarantor sa nangungutang ay may kaukulang obligasyon kapag hindi ito nabayaran ng nangungutang doon sa inutangan. Kaya bago po kayo pumayag, gumawa po kayo ng kasulatan at malinaw kung ano ang nakasaad sa kasulatan na ano ang saklaw sa inyong paggarantor. At kung hanggat maaari, iwasan na lang po para hindi po kayo malagay sa isang komplikadong sitwasyon. Yan po ang 11 na pamamaraan o rason para kayo ay maprotektahan o para magkaroon ng kaalaman bilang isang garantor ayon sa ating batas. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan ng malinaw at madali ninyong naintindihan. At paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa inyong salaysay na kasagutan, na katanungan. Nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po itong maiba ang opinyon kung may maidagdag na ibang impormasyon. O kaya mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon, ilahad nyo ng buo ang kwento ng inyong suliranin para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng mas malaliman at mas madaling paraan para lutasin ang inyong suliranin. O kaya mag-iwan po kayo
ng inyong katanungan sa comment section sa latest na video na aking i-upload. Para doon po ako hahanap ng mga katanungan para sagutin sa mga susunod na aking episode. Muli, maraming salamat po. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa agriculture free patent. Ito po ang katanungan. Ang aking ama ay magsasaka na napagkalooban ng agricultural free patent ng gobyerno. Ngayon, nagpatong-patong ang aming utang. Nais sana naming isanla o kaya ibenta ang parte ng aming lupa. Subalit hindi kami ganong kasigurado kung pahihintulutan kami ng batas. Yaman, ang aming lupa ay agricultural free patent. Nawa ay matulungan ninyo ako at maliwanagan sa isyu ng pagbibenta o pagsasanla ng aming nasabing lupa. Ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa Republic Act No. 1123-1 o mas kilala sa tawag na Agricultural Free Patent Reform Act. Kaugnay dito, nakasaad sa Section 3 na ang naturang batas ang mga may-ari ng agricultural free patent ay hindi na nakasailalim sa mga restriksyon sa pagbibenta, paglipat, pagsanla o kahit anumang restriksyon sa pagmamay-ari nito. Sa Section 3, agricultural public land alienated or disposed in favor of qualified public land applicants under Section 44 of Commonwealth Act No. 141 as amended shall not be subject to restriction imposed under the section of 118, 119, and 121 thereof, regarding of acquisition, encumbrances, convenience, transfer or disposition, agricultural free patent shall not be considered as titled in fee simple and shall not be subject to any restriction on encumbrances or alienation. Bukod pa dito, isinasaad sa Section 4 ng Republic Act 11231 na ang epekto nito ay may bisa maging sa mga agricultural free patent land na nakapaloob bago pa man maipasa ang batas noong 2019. Sa Section 4, this act shall have retroactive effect, and any restriction regarding acquisition, encumbrances, conveyances, transfer, or disposition imposed on agricultural free patent issue under Section 44 of Commonwealth Act No. 141 as amended before, the effectivity of this act shall be removed and hereby immediately lifted
provided that nothing in this act shall affect the right of redemption under the Section 119 of Commonwealth Act Number 141, as amended for transaction made in good faith prior to the effectivity of this act at binigyan ito diin ng batas. Sa makatuwid, base sa 2019 Agricultural Free Patent Reform Act, ang taong nagmamay-ari ng agricultural free patent tulad ng iyong ama ay maaari o otorisadong gamitin ang lupa ng walang restriksyon sa paglipat o pagbenta nito. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko nito. Pwede pong magbago ang opinyon kung may ibang impormasyon na maibibigay. Mas mainam po na sumangguni ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po, pwede ninyong ilahad ng detalyado at buo ang inyong suliranin para mapag-aralan ko po ito at matugunan kayo ng malaliman at maayos na pamamaraan para lutasin ang inyong mga suliranin. O kaya, pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito o kaya doon sa latest video na aking gagawin. At doon, ako ay kukuha ng mga tanong para sagutin para sa susunod na mga episode ko. Muli, libre po ito at maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon, araw na ito, ay tungkol sa diskriminasyon sa isang taong may AIDS o HIV. Ito po ang katanungan. Napabalita sa aming bayan ang pagkakaroon ng relasyon ng aking kaibigan magmula grade school sa isa pang kaklase ko noon na namatay sanhi ng Acquired Immune Deficiency Syndrome or AIDS. Bagamat wala naman siyang kahilintulad na kondisyon, ipinagpapalagay ng mga tao sa aming lugar na nahawa siya ng aming kaklase na siya ay hindi pinahintulutan ng kanyang barangay na gumala sa gabi. Nakilala rin siya taga ibang karating barangay dahil dito.
Minsan, siya'y pinasaringan sa social media na nakatanggap din siya ng mga private message ng pangungutya. Minsan na rin siyang tinanggihan ng isang bahay paupahan sa amin na rumenta ng tirahan. Kaya pansamantala muna siyang pinatira ng aming magulang sa aming bahay. Batid kong masama ang nararamdaman ng kaibigan ko hinggil dito. Mayroon ba siyang proteksyon sa batas kaugnay dito? Para sa inyong kaalaman, ang Republic Act number 11666 o mas kilala bilang Philippine AIDS and HIV Policy Act ang siyang batas na angkop sa iyong katanungan. Ayon sa Section 49, ang Article 7 ng naturang batas, sa Section 49, Discriminatory Act and Practices. The following discriminatory act and practices shall be prohibited. Restriction on travel and habitation. Restriction on travel within the Philippines, refusal of lawful entry of the Philippine territory, deportation from the Philippines, or the quarantine or enforced isolation of traveler solely or partially on account of actual, perceived, or suspected HIV status is discriminatory. The same standard of protection should be accorded to migrant, visitor, and resident who are not Filipino citizens. Restriction on shelter. Restriction on housing on lodging, whether permanent or temporary, or partially in the business of actual, perceived, or suspected HIV status. Act of bullying. Bullying in all form, including name-calling upon a person based on actual, perceived, or suspected HIV status, including bullying in social media and other online portal. At nabigyan din niya ng batas. Maliwanag na sa nabanggit na batas na ipinagbabawal ang diskriminasyon na nagaganap sa inyong kaibigan, lalo na kung ito ay buhat sa pagpapalagay at hinuhula lamang ng mga tao sa iyong lugar. Hinggil sa kanyang estado bilang isang tao, maaaring may kondisyon ng acquired immune disease or AIDS or human immunodeficiency virus siya base sa Section 50, Article 7 ng nasabing batas. Maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 5 taon, pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 ngunit hindi hihigit sa 500,000 ang sino mang lalabag sa partikular na nabanggit na propesyon ng batas. Maliwanag sa nabanggit na batas na ipinagbabawal ang diskriminasyon na nagaganap sa iyong kaibigan, lalo na kung ito ay buhat sa pagpapalagay o hinala lamang ng mga tao sa inyong lugar hinggil sa kanyang estado bilang tao sa maaaring kondisyon ng acquired immune deficiency syndrome at human immunodeficiency virus. Base sa Section 50 ng Article 7 ng nasabing batas, maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 5 taon at ang pagmultahin siya ng 50,000 ngunit hindi hihigit sa 500,000 ang sino mang lalabag sa partikular na nabanggit na propesyon ng batas. Maaari rin patanggalan ng lisensya ang mga negosyong na patunayang naghamak ng tao base sa kanyang estado bilang taong may kondisyon ng AIDS o HIV na kahit pa hinala pa lamang ito. Ayan po ang nasasakop sa Article 7, Section
6 ng nasabing batas. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko nito. Pwede pong magbago ang opinyon kung may ibang impormasyon na may ibibigay. Mas mainam po na sumangguni ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po, pwede ninyong ilahad ng detalyado at buo ang inyong suliranin para mapag-aralan ko po ito at matugunan kayo ng malaliman at maayos na pamamaraan para lutasin ang inyong mga suliranin. O kaya, pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito o kaya doon sa latest video na aking gagawin. At doon, ako ay kukuha ng mga tanong para sagutin para sa susunod na mga episode ko. Muli, libre po ito at maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa donasyon ng sasakyan. Ito po ang katanungan. Gumawa ng deed of donation ang asawa ko at ibinigay niya sa kanyang karelasyon na babae ang isa sa aming mga sasakyan. Tinanggap ito ng babae sa pamamagitan ng isang ring kasulatan. Dahil dito, nagsampa ako ng kasong concubinage laban sa kanila at sila ay napatunayang nagkasala. Nais kong malaman kung may bisa ba ang donasyon ng aming sasakyan. Para sa inyong kaalaman at ayon sa Article 725 ng The New Civil Code of the Philippines, ipinaliwanag o ipinapaliwanag ang kahulugan ng donation ayon sa nasabing artikulo, Article 725, Donation. Donation is an act of liberality whereby a person disposes graciously of a thing or right in favor of other who accept it. Ayon naman sa Article 739 ng parehong batas, ang Article 739, the following donation shall be void
Number 1. Those made between persons who were guilty of adultery or concubinage at the time of the donation. Sa makatuwid, walang bisa ang donasyon na ginawa ng inyong asawa sa kanyang karelasyon, sapagkat napatunayan sa hukuman na sila ay nagkasala sa kasong concubinage. Dahil dito, maaari ninyong mabawi ang sasakyan na ibinigay ng inyong asawa sa kanyang karelasyon. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan ng malinaw at madali ninyong naintindihan. At paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa inyong salaysay na katanungan. Nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po itong maiba ang opinyon kung may maidagdag na ibang impormasyon. O kaya mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon, ilahad nyo ng buo ang kwento ng inyong suliranin para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng mas malaliman at mas madaling paraan para lutasin ang inyong suliranin. O kaya mag-iwan po kayo ng inyong katanungan sa comment section sa latest na video na aking i-upload. Para doon po ako hahanap ng mga katanungan para sagutin sa mga susunod na aking episode. Muli, maraming salamat po. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa pagkuha ng marriage license. Ito po ang katanungan. Nagpaplano kaming magpakasal ng fiancé ko at nag-a-apply na ng marriage license. Ngunit tutol dito ang aming mga magulang kaya tumanggi silang magbigay ng anumang payo. Pareho kaming 22 years old ng aking fiancé. Nais kong malaman kung may epektibo ba ang kawalan ng payo ng magulang sa pagkuha ng marriage license ng kanilang anak.
Ang iyong katanungan ay binigyang linaw sa Article 15 ng Family Code of the Philippines kung saan nakasaad sa Article 15, any contracting party between age of 21 and 25 shall be obliged to ask their parents or guardian for advice upon the intended of marriage. If they do not obtain such advice, or if it be unfavorable, the marriage license shall not be issued till after 3 months following the completion of the publication of the application thereof. Therefore, a sworn statement by the contracting parties to the effect that the such advice has been sought together with the advice given if and any shall be attached to the application for marriage license should be parents or guardian refuse to give any advice. This fact shall be stated in the sworn statement. So binigyan din at malinaw na sinasabi ng ating batas na ang iyong lisensya ng pagpapakasal ay hindi ilalabas hanggang sa matapos ang 3 buwan. Pagkatapos ng pagkakumpleto ng paglalathala ng inyong aplikasyon para sa nasabing lisensya, dahil hindi kayo nakakuha ng payo o parental advice o tutol ang inyong mga magulang sa inyong nilalayong kasal. Sa makatuwid po, kahit po nasa 22 years old na kayong pareho ng iyong fiancé, ay ito ay saklaw pa rin kayo ng Family Code of the Philippines sa Article 15 na any contracting party between age of 21 to 25 ay obligado pa rin kumuha ng pahintulot sa magulang para sa kanilang lisensya sa pagpapakasal. At doon po, kung hindi man sila pumayag o tumutol, kayo ay maghihintay ng 3 buwan. Pagkatapos ng pagkalathala ng inyong aplikasyon ay saka lalabas ang inyong marriage license na inaplayan. At ito ay base po sa Article 15 ng Family Code of the Philippines. Attached of the application for marriage license should and if guardians refuse to give any advice, this fact shall be stated in a sworn statement. Dapat, kung may refusal na nangyari sa inyong aplikasyon dahil ayaw ng inyong mga guardian, kailangan pa rin ninyo ng kasulatan at panunumpa na kayo ay magpapakasal at kukuha ng aplikasyon para sa lisensya ng pagpapakasal. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan ng malinaw at madali ninyong naintindihan. At paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa inyong salaysay na kasagutan, na katanungan. Nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po itong maiba ang opinyon kung may maidagdag na ibang impormasyon. O kaya mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal
sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon, ilahad nyo ng buo ang kwento ng inyong suliranin para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng mas malaliman at mas madaling paraan para lutasin ang inyong suliranin. O kaya mag-iwan po kayo ng inyong katanungan sa comment section sa latest na video na aking i-upload. Para doon po ako hahanap ng mga katanungan para sagutin sa mga susunod na aking episode. Muli, maraming salamat po. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang sasagot. Po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang mga responsibilidad ng mga tagapaghatid ng balita. Ito po ang mga sumusunod. Ang gampanin ng tagapaghatid ng balita sa ating lipunan ay nakapakahalaga. Sa nakaraang buwan ay naranasan natin na manatili sa loob ng ating mga tahanan ng mahabang panahon, hindi upang magbakasyon, kundi dahil pinagbawalan tayong lumabas sanhi ng panganib na dulot ng COVID-19, maliban na lang kung ang paglabas ay kinakailangan. Marami sa atin ang mamamayan ay tumututok sa balita upang malaman kung ano ang nangyayari sa labas ng ating mga tahanan nang dahil tayo ay umaasa sa impormasyon na hatid ng balita ay napakahalaga ng gampanin ng mga mamahayag at tagapaghatid ng balita para tayo updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng bansa sa bantang panganib ng COVID-19. Kaya marapat na ang balitang naihatid sa atin ay wasto at totoo lamang. Nakapaloob ang responsibilidad ng mga tagahatid ng balita sa 2007 Broadcast Code of the Philippines. Ang pangunahing layunin ng tagapaghatid ng balita ay iparating sa lipunan ang mga mahalagang pangyayari. Bukod sa kahalagahan ng mga pangyayari ito, ay mahalaga na ang maiparating na impormasyon sa publiko ay tama. Ang broadcast media ay nandiyan upang magmasid sa mga nangyayari sa ating bansa at iparating sa bawat mamamayan ang usapin para maging alerto ang mga ito sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang tungkulin nila ay ang iparating sa taong bayan ang mga totoo at balanseng mga balita at opinyon, ang responsableng pagbabalita at pagkukomentaryo, ang totoong sandata ng bawat mamahayag laban sa bumabatikos sa kanila.
Ang karapatan ng mga tagapaghatid ng balita para iparating ang mga ito sa tao, ang mga totoong pangyayari sa kanilang kapaligiran, ay hindi dapat hadlangan. Ang mamamayan ay may karapatang malaman ang bagay-bagay na nangyayari sa loob at labas ng bansa ng sang-ayon at bukas ang kanilang mga isipan sa mga usapin at paksa na makakaapekto sa kanilang kapakanan. Ang mga taong inaasahan nilang sila ay magsisilbi ng buong katapatan. Kinakailangan lamang na ang mga pahayag na ito ay balanse at may katotohanang impormasyon o detalye tungkol sa nasabing usapin. Ang lahat ng ipinararating na balita ay mararapat lamang na patas at makatarungan at may magandang layunin na iparating kung ano ang tama at may basihan na balita. Kaya naman ang panig ng bawat partido ay nararapat na iparating ang usaping nagaganap na maiintindihan ng karamihan ang katotohanan sa mga balita. Sa Section 3, Article 1, News and Public Affair 2007 Broadcast Code of the Philippines. Dapat malaman ng mga mamahayag ang mga kabahagi ng mga tagapaghatid ng balita na mahalaga ang dignidad ng tao. Marapat na maging responsible ang mga nagbabalita sa pagpapahayag ng kanilang mga opinyon sa mga bagay na lalo pat may kinalaman sa personal na buhay ng tao. Kaakibat ng bawat karapatan, magpahayag ng opinyon tungkol sa isang paksa ay ang responsibilidad na maging patas sa lahat ng panig nang maiwasan ang pagkasira ng pagkatao ng taong nang taliwas sa itinakdang proseso ng batas. Ang mga tsismis at usapin na walang basihan ay hindi dapat na gawing balita ng mga tagapaghatid nito. Gayon din, ang dignidad ng mga bata ay marapat na pangalagaan. Ang lahat ng pagkakakilanlan ng mga batang nasasangkot sa krimen ay marapat na manatiling lihim. Anumang panayan sa mga bata na sangkot dito ay may isasagawa lamang kung mayroong pagsang-ayon sa kanilang mga magulang ayon sa Section 16, Article 3 ng Coverage Involving Children. Ipinagbabawal din sa mga tagapaghatid ng balita ang pagtanggap ng anumang pera, regalo, benepisyo o anumang pribilehiyo para magbigay ng pabor sa tao, grupo o institusyon habang ang mga ito ay nagbabalita. Anuman aksyon na maaaring maging dahilan para sa masira ang pampublikong interes o magdulot ng pagkawala ng kredibilidad ng istasyon ay kinakailangang iwasan ayon sa Article 31. May mga batas tayo na nagpapataw ng kaparusahan laban sa hindi responsable at hindi makatarungang paggamit ng karapatang maghatid ng balita o impormasyon at ang magpahayag ng sariling opinyon, kabilang dito ay ang mga kasong inciting to rebellion or insurrection. Kasong inciting to rebellion or insurrection, inciting to sedition, at libel na nakatalas sa binigyang kahulugan ng Article 138, Article 142, at Article 353 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Karaniwan sa mga ito ang mga kasong libelo ayon sa Article 353 ng nasabing batas. Ang libelo ay ang hayagan at malisyosong pagpaparating laban sa isang tao ng krimen, bisyo o depekto, maging ito man ay totoo o imagination lamang. Maaari rin ito ay aksyonan, kondisyon, sitwasyon o pagkakataon.
maaaring maging sanhi ng kasiraan ng isang tao o magdulot ng kalapastanganan sa alaala ng taong namatay na. Ayan po ang nakasaad sa Article 1, Section 3 ng News and Public Affairs 2007 Broadcast Code of the Philippines at sa Penal Code of the Philippines sa Article 138, 142 at 353 ang kaparusahan kung hindi ito masusunod. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong katanungan at sa pagkaintindi ko nito. Pwede pong magbago ang opinyon kung may ibang impormasyon na maibibigay. Mas mainam po na sumangguni ng personal sa isang abogado. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para naman sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon po, pwede ninyong ilahad ng detalyado at buo ang inyong suliranin para mapag-aralan ko po ito at matugunan kayo ng malaliman at maayos na pamamaraan para lutasin ang inyong mga suliranin. O kaya, pwede kayong mag-iwan ng inyong katanungan sa comment section sa ilalim ng video na ito o kaya doon sa latest video na aking gagawin. At doon, ako ay kukuha ng mga tanong para sagutin para sa susunod na mga episode ko. Muli, libre po ito at maraming salamat po sa inyong lahat. And to God be the glory. Bye-bye for now. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kwalifikasyon sa civil service eligibility. Ito po, sino-sino po ang itinuturing na barangay health worker at ano ang kwalifikasyon upang magawaran sila ng civil service eligibility? Para sa iyong kaalaman, ang iyong katanungan ay tinalakay sa Section 3 ng Republic Act 7883 o mas kilala sa tawag na Barangay Health Worker Benefits and Incentive Act of 1995, kung saan nakasaad kung sino-sino ang itinuturing na barangay health worker. Sa Section 3, Definition, the term barangay health worker refers to a person
who has undergone training program under any accredited government and non-government organization and who voluntarily render primary health care service in the community after having been accredited to function as such by the local health board in accordance with the guidelines promulgated by the Department of Health. Nakasaad naman sa Section 6 na ang nasabing batas ang mga kinakailangan upang ang barangay health worker ay magawaran ng civil service eligibility. In Section 6, Incentives and Benefits. In recognition of their service, all accredited barangay health worker who are actively and regularly performing their duties shall be entitled for the following incentives and benefits. Civil service eligibility. A second-grade eligibility shall be granted to barangay health worker who have rendered 5 years continuous service as such, provided that should be the barangay health worker become a regular employee of the government, and the total number of years served as a barangay health worker shall be credited to his or her service in computing retirement benefits. Sang-ayon sa nabanggit na provisyon ng batas, kinakailangan na makapagserbisyo ng tuloy-tuloy ng hindi bababa ng 5 taon ang isang barangay health worker upang siya ay magawaran ng civil service eligibility. Ayon yan sa Section 6 Republic Act number 7883 ng Barangay Health Workers Benefits and Incentive Act of 1995. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan ng malinaw at madali ninyong naintindihan. At paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa inyong salaysay na katanungan. Nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po itong maiba ang opinyon kung may maidagdag na ibang impormasyon. O kaya mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon, ilahad nyo ng buo ang kwento ng inyong suliranin para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng mas malaliman at mas madaling paraan para lutasin ang inyong suliranin. O kaya mag-iwan po kayo ng inyong katanungan sa comment section sa latest na video na aking i-upload. Para doon po ako hahanap ng mga katanungan para sagutin sa mga susunod na aking episode. Muli, maraming salamat po. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa paglipat ng ari-arian. Ito po ang katanungan. Sa kasamaang palad, dahil sa katandaan ng tatay, ay naloko ito ng isang tao na hindi namin kilala. Pinapirma siya sa kanya ng dokumento na naglilipat ng pagmamay-ari ng isa sa kanyang mga lupa, kapalit lamang ng napakaliit na halaga. Mayroon pang natitirang lupain sa probinsya ang tatay ko, at natatakot akong maloko na naman siya. Bilang nag-iisa niyang anak, maaari ko bang hilingin sa korte na formal na ibigay sa akin ang pamamahala ng mga nasabing lupain upang maprotektahan ko po ito? Para sa iyong kaalaman, ang iyong katanungan ay tinalakay ng Korte Suprema sa kaso ng Loleta R. Alamare versus Romel Elmer, Erwin, Ruel and Amanda Pavale sa GR number 151243 noong April 30, 2008 na pinonentihan ni Associate Justice Minita Chico Nazario, kung saan ay ipinaliwanag, a guardian may be appointed by the RTC over a person, an estate of a minor, or an incompetent, the latter being described as person X, person not even being want unsound of mind, but by reason of age, X cannot, without outside aid, to take care of themselves and manage their property, becoming thereby an easy prey for deceit and exploitation. Sang-ayon sa nabanggit, ang isang tao na itinuturing na incompetent o hindi kayang alagaan ang kanyang sarili o ang kanyang mga ari-arian ay isang dahilan sa kanyang katandaan o pagkakaedad ay mag-aaring magkaroon ng guardian na tutulong mag-aruga at mangalaga sa kanya at mamahala ng kanyang mga ari-arian. Sa makatuwid, base sa nabanggit na desisyon ng Korte Suprema, maaari kayong humiling sa korte na maitalaga kayo bilang guardian ng inyong ama na nangangalaga sa kanya at mangangalaga rin sa kanya ng personal at sa kanyang mga ari-arian ito, upang kayo'y makasigurado na hindi na siya maging biktima ng mga panluloko. Ayon po yan sa GR number 151243 noong April 30, 2008 na pinonentahan ni Honorable Justice Minita Chico Nazario at nakasaad at pinaliwanag, a guardian may be appointed by the RTC
over the person and state of a minor or an incompetent owner, and becoming thereby an easy prey for deceit and exploitation. So, pwede po niyong hilingin sa korte ang mga ito para kayo na po ang mga laga ng kanyang mga ari-arian ng inyong magulang at alagaan mo rin ang inyong magulang. Nawa ay nasagot ko ang inyong mga katanungan ng malinaw at madali ninyong naintindihan. At paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lang po sa inyong salaysay na kasagutan, na katanungan. Nakabase lang po sa salaysay ng inyong katanungan. Pwede po itong maiba ang opinyon kung may maidagdag na ibang impormasyon. O kaya mas mainam po na kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dito sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon, ilahad nyo ng buo ang kwento ng inyong suliranin para po mapag-aralan ko at mabigyan ko kayo ng mas malaliman at mas madaling paraan para lutasin ang inyong suliranin. O kaya mag-iwan po kayo ng inyong katanungan sa comment section sa latest na video na aking i-upload. Para doon po ako hahanap ng mga katanungan para sagutin sa mga susunod na aking episode. Muli, maraming salamat po. Dito lang sa Itanong Mo, Batas ang Sasagot.